Wala. Yung totoo. Meron? Ayun, wala. Ayun, no? Yun lang. Tigilan muna natin kasi hindi naman tayo mauubusan ng lalaki sa mundo eh, di ba? Ang marami man tayong babae pero, di ba, anong makukuha mo doon sa pag-boyfriend ng maaga, di ba? Kung bibigay lang sa'yo sakit ng ulo, pareho lang kayong binibigyan ng magulang nyo ng pera, di ba? Wala pa kayong sariling pera sa bulsa nyo, hindi pa kayo nagtatrabaho, di ba? Parang, magulang nyo pa rin lang kayo umaasa, di ba? Ba't kailangan nyo pong mag-boyfriend, di ba? Kaya namang pigilan eh. Nagawa ko ngayon, magagawa nyo rin, di ba? Yun. Kahit na maraming, di ba? Maraming bubuntot-buntot. Kaya ano lang sila maging buntot, di ba? Mas masarap nga yung feeling na yung nahabol-habol kayo, di ba? Hindi yung pahabol. Hindi yung, di ba sa pagdating ng Christmas, Valentine's Day, di ba? Hindi lang kayo mag-expect sa isang tao. Kahit sino, free magbigay sa inyo kasi walang magagalit. Yun lang. Yun. Yun. Sana may natutunan kayo. Ayun, sa mga kuya na, yun. Alam po, wala naman siguro yung mga girlfriend, no? May kasi expression ko lang yun. Magpapabait lang tayo kay God, para kay God naman lahat eh, kasi ang sarap mabuhay ng kasama natin si God. Ang sarap mabuhay ng lahat ng ginagawa natin ayon sa kalooban niya. Wala tayong makakaramdam man tayo ng paghihirap, ng loob, pero saglit lang yun. Palitan ng kaligayahan kasi alam natin na sinunod natin si God. At kapag nandun na tayo sa point na makakagawa tayo ng kasalanan, isipin lang natin na sino ba yung matutuwa, di ba? Ang lagi na natin isipin sa lahat ng ginagawa natin na dapat natin pinapasaya si God, di ba? Kasi, yun, si God na naman talaga dapat maging masaya. Siyempre tayo, di ba? Kapag naging masaya si God, mas magiging masaya tayo kasi alam niya yung mga dapat nating kakasaya. Yun. Yun ang pagkatapos sa yun. Marami kayong natutunan, sinabi niya. So, yun. Dadagdagan pa rin niya ng iba. Kaya yung mga sharing dito napakahalaga. Kasi kung walang pagsunod, ano i-share niya? Diba? Kaya yung pagsunod ninyo ay biyaya or blessing din para sa marami. Ha? So, si Kim naman. Ay, totoo lang, ha? Yung totoo. Ayun. Magpapama. Yun nga, yung bunga ng pagsunod. Di ba, wala namang binibigay si God na batas na, wala namang masama sa pagsunod kasi walang sumusunod na napahamak, lalo na pagdating kay God. Kasi lahat ng batas na binibigay. For example, dito sa Pilipinas, bakit ba kailangan ng batas? Di ba para maging maayos ang lahat? So, kung sumusunod lang ang lahat, walang mapapahamak, walang magkakabali. Tama? So, ganun din kay God. Pero kay God, mas malalim. Hindi lang siya batas para lang dito sa bansang to, pero batas para sa sarili natin. Batas ng pagsunod sa Kanya. Batas na kung saan mararamdaman natin sa puso natin na kahit gaano kaliit, magiging malaki para sa Kanya. Kahit gaano kahirap, magiging madali basta para sa Kanya. Na kahit sa tingin natin dito na sobrang imposible, pero magdating sa Kanya, wala talaga imposible. So yun, tsaka, ayun, ay naamin ko din, siyempre, may mga pagkakataon na nagkasala ako. Ayun, ayun. Natutuwa ako kasi wala kayong boyfriend. Kasi, sana, yung pag-boyfriend na yan, hanggang dumating sa tamang panahon, doon lang talaga. Kasi,
Siyempre sa gawain ito, lahat tayo magkakapatid, lahat tayo anak ng Diyos. So mga kapatid na ituloy ko sa inyo, at ayoko maramdaman nyo kung gaano kasakit. Siyempre, imposible hindi kayo masasaktan kasi puso rin ang nandyan. Alam kong iiyak kayo, darating mga gabi na, gusto ko gano'n. Ayoko pagdaanan yun kasi gusto kong isipin nyo na mas masarap maging boyfriend yung hindi nyo man nakikita, pero sobrang nararamdaman nyo na mahal niya kayo, na kahit hindi nyo siya nakikita physically, pero alam nyo na pinoprotektahan niya kayo, na nireregaluhan niya kayo ng mga blessings na hindi naman kayang ibigay ng physical na lalaki o babae para sa inyo, kundi sa'yo at sa buong pamilya nyo. At yun ang tinutukoy ko yun si God, kasi ayun nga, dumaan ako sa mga iba't ibang klase ng hirap dahil din sa pagkakasala. Kaya, ayun, sobrang masaya talaga ako kasi, yun nga, hindi nyo kailangan dumaan sa gano'n. Tsaka, kay ating, yung paghihirap na yan, sa umpisa lang yan, kasi napakapalad nyo lahat na nakarating kayo dito, lalo na sa mga bago, lalo na sa mga bumalik, kasi kung yung unang pakinig nyo kay Yahweh, marami na kayong natanggap, one more pa kayong bumalik kayo, sigurado mas marami kayong matatanggap, mas marami kayong matututunan, at hindi lang para sa inyo, kundi sa mga sa pamilya nyo na alam namin na kaya nyo maibahagi sa kanila, kaya nyo iparamdam sa kanila kung ano yung naramdaman nyo dito, na hindi lang kayo yung naliwanagan dahil kay God, kundi kaya nyo rin magbigay ng liwanag sa kanila, na kaya nyo rin ibahagi kung ano yung mga nakuha nyo dito na kagaanan ng loob, yung kahit na, ayun nga, kahit mahirap ang buhay, hindi natin alam na lagi nakatingin si God para sa atin na, alam mo ba na, kapag nahihirapan tayo, yung damdamin natin, nararamdaman ni God doble yung paghihirap natin. Kasi, siya yung gumawa sa atin, di ba? So, anong mararamdaman niya kung nakikita niya kayong nahihirapan? Siyempre, mas mahihirapan din siya kasi anak niya kayo, mahal niya kayo. Kaya, ayun, walang napapasama sa pagsunod kasi walang ipapahamak lalo na pagdating kay God. Gusto ba niya na napapahamak yung mga anak niya? Gusto ba niya na dumalaan tayo sa mali na nakakaranas tayo ng paghihirap? Never niya gusto yun, pero sabi nga nila, may sarili tao lang ang nagbabago. Pero ang Diyos, never siyang nagbago. Simula pa na hindi tayo pinapanganak, simula pa lang may gawin niya tong mundong to para sa atin. Never siyang nagbago. Tayo lang talaga nagbago. Kaya ito na yung oras para mabuksan yung isip at puso natin na lagi nating tatandaan na mag-isa man tayo minsan, nakakaramdam man tayo ng lungkot, ng bigat, pero si God lagi nandyan para sa atin. Hinihintay lang niya tayo na lumapit sa Kanya. Kasi, yun nga, binigay na niya lahat para sa atin. Binigay na niya lahat para sa atin na oras na para magbalik tayo sa Kanya na yung mga kasuotan nyo, kung ano man meron kayo ngayon, hindi lang pang material na bagay, kundi kung ano yung mga kinakain nyo sa pang-araw-araw, kinabubuhay ng pamilya nyo, hindi ba lahat yan galing sa Kanya? So, kung wala si God, wala din tayo dito. Kaya, ayun, dapat, ito na yung oras na huwag na tayong magdalawang isip pa, huwag na tayong magbabagal-bagal pa. Kung nakikita natin may nahihirapan, bakit hindi natin tulungan? Dahil walang mawawala sa atin kung tutulungan natin sila. Yun. Para sa mga bumalik, sa mga, yun nga, nangako kayo kay God last Sunday na. Tuwing nandito ang lingkod, tuwing darating si God, nandito kayong apat. At sigurado akong natutuwa siya kasi pinanindigan niyo yung sinabi niyo sa Kanya. Pero sana, hindi lang hanggang, yung pagpapasaya niyo kay God, sana hindi lang hanggang sa ngayong araw na to. Sana hanggang sa bumalik kami dito o kayo yung pumunta